Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Chess Game. Paano makuha ang mga asawang babae into God's kingdom. So, napakita sa akin ni Father Gan sa panaginip paano ma-win ang puso at kaluluwa ng mga asawang babae into God's kingdom. Kasi meron akong tanong kay Father God that there has been many wives na preach ko, na share ko yung gospel of salvation. Pero nahirapan ako sa mga babaeng ito because sobrang dependent sila at sobrang tiwala sila sa asawa nila. Parang mas higit pa ang asawa nila kay Jesus Christ. You know, and sabihin nila mahal nila si Jesus Christ, Panginoon nila si Jesus Christ, pero sa gawain nila araw-araw, ang asawa nila ang Panginoon nila. Kasi lahat ng kilos nila or tanong nila, decision, silang they will ask their husbands ng anong dapat kong gawin. Gusto nilang sila yung asawa nilang to provide sa mga needs nila, be the Superman always. So napakita sa akin ni Father God ano yung laro sa spiritual realm, para malaman nyo din bakit mahirap kunin ang mga babaeng asawa into God's kingdom unless they do this, yung napakita sa akin paanong manalo si Jesus Christ. Okay? So, una, sabi ko kay Father God, paano bang to win the hearts of these women? Kasi sila hindi sila buong loob at submission and obedience to the Lordship of Jesus Christ. Yun na nakita ko, na-experience ko sa kanila. Magaling sila magsalita na mahal nila si Jesus Christ, pero sa gawain, hindi. Mas mahal nila ang asawa nila. Okay? So, napakita sa akin, merong chessboard at merong puti at itim ng chess. Yung king, buhay pa at very malakas. Okay? Tapos, yung king ng puti, na-send niya yung knight para patayin ang queen. Para game over na sa itim ng king. Okay? Tapos, sa black side naman, na itim, meron ng queen and king na iwan. And lahat dito, wala na yan. King and queen nang. So, yung knight ng puti, ito, parating nagcha-charge sa queen. Sa lahat ng sides. Pero yung king ng itim, parati siyang na-protect niya ang queen niya. At kung mahirap yung laro, shield niya ang queen niya. Okay? So, parating yun ang laro. So, walang tapusan. And draw parate. So, yung only way manalo ang White King, and si White King si Jesus Christ,
Kailangan niya i-rescue and steal ang puso ng mga babaeng asawa. Paano? By putting yung mga black king, yung mga asawang lalaki, into a position that ma-limit ang ability nila gawin anuman para sa asawa nila. Okay? Helpless sila. That wala silang control sa anuman ang situation nila. That they're forced to give up and submit to the Lordship of Jesus Christ. And when mangyari yun, yung knight has to corner the queen to shield away yung king. But the knight has the ability to kill the queen as well. Okay? Ay, kung alam nyo yung chess, maintindihan nyo to. Pero I'll explain a little further down. Okay? So, this means yung king and queen ng black, they represent yung mag-asawa. Okay? Kailangan mag-split sila para manalo si Jesus Christ at makuha ni Jesus Christ ang puso ng asawang babae and to make her saved. Okay? Yung black queen, which represents yung mga asawang babae, meron silang Jezebel spirit. Okay? And yung mga Jezebel spirit, they obey or bow down sa lordship ni Satan. Ay mga anak ni Satan ng lalaki, itong mga itim ng king. Okay? Kasi sila gusto nilang gawin ang kalooban nila, yung sinful nature. Ayaw nila magkumbaba at mag-submit to the Lordship of Jesus Christ. Paano mo malaman ang submit ang Lordship kay Jesus Christ ang mga lalaki? They don't do their will. Parati silang kung kita mo nagkukumbaba at they ask lahat ng gawain nila, isipin nila, emotions nila, si Lord Jesus Christ ang Panginoon nila at guides them na anong dapat nilang gawin. They're prayerful to the point that parang silang sundalo. They just ask, listen, and obey. At wala sila yung leader na mas alam sa asawa nila. Partners sila. Okay? They're the same. Sundalo. But once when the husband, merong siyang feeling ng, ay, ako ang mas maalam, ako ang mas malakas. Okay? Yung alam nyo naman, yung sa turo ng mundo, that provider, hero, protector ang lalaki, then, yun ang sinful nature ng mga lalaki. So, hindi maganda yun. And sila ang anak ng demonyo at that time. But pwede silang maging saved kung magsisi sila. And una, paanong gawin yun? Magkumbaba sila muna. Okay? So, there are two ways paano masave ang asawang babae. Una is put into a situation ang mag-asawa that it's walang magawa yung lalaki. Kasi nawala siyang strength, hindi niya kayang gawin, solve yung situation, the more na try niyang i-fix yung situation, yung problema, mas lalong nabaon sila sa utang or samang everything it just gets worse. Okay? And then to the point that they just humble themselves and say, Lord Jesus Christ, okay, kaming dalawa, we tried, anong gusto mong gawin namin? We work as a team to obey ano ang
kalooban mo para mawala to yung problema namin. Okay? And these husbands will have to lose yung strength nila and they will have to die, physically die, para ma-separate sila sa asawa nilang babae. Para ma-save din yung asawa nilang babae. Kasi when they still together and malakas yung lalaki, then meron siyang desire na, ay, kaya ko i-protect ang asawa ko. Kaya ko be a superhero. Pwede na gumaling naman ako eh. You see? Pero hindi yun tama eh. Kasi si Jesus Christ ang Lord ng marriage nyo. Kayong dalawa submissive to under the lordship of Jesus Christ. Nobody's greater than each other. Sundalo kayo. Makinig at gawa nyo ang kalooban ng Diyos. Yun. Alam nyo bakit alam ko to din? Kasi na-experience ko to eh. Kasi yung mommy and daddy ko, nangyari to. Nakita ko. Napakita sa akin ni Father God that yung daddy ko, ganun din. Ay, hindi siya masamang tao. Okay? Pero yung sinful nature niya, sobrang malakas kasi ang dami niyang strongholds sa isip niya, hindi niya natanggal kasi sa pride niya. So, anong nangyari? Si Father God na take away niya yung strength ng tatay ko until na namatay siya sa sakit. And through yung sakit niya, nagkumbaba siya, naaminin niya yung lahat ng kasalanan niya, at nagsisi siya. All of his sins. And naging saved siya. And through that process, when yung problema namin, that nahina siya, kasi superhero namin siya eh. You know, yung tatay ko, lahat ang problema, meron siyang solution eh, agad eh. At kung mahirap, hindi siya mag-give up. Na-treat niya ang nanay ko parang prinsesa eh. And na-spoiled, you see? And I think that's many of you mga Pilipino, yung marriage, that yung lalaki mas spoiled niya yung asawa niyang babae. To treat them as a Maria Clara. Why? Kasi yun ang stronghold sa isip ng mga lalaki ng Pilipino, that sila ang provider, protector, and superhero. Pero hindi tama yun, kasi hindi sila papasok sa langit. And at the same time, bakit nagawa nila yun? Kasi people pleaser sila. Para hindi mawala ang asawa nila, yung pagmamahal ng asawa nila sa kanila. Kasi once yung asawa nilang babae, focus siya kay Jesus Christ, anong mangyari? Mapakita sa kanya, lalaki, lahat ng kasalanan niya. And maaaway nang sila. Siyempre, kasi prideful yung lalaki. Right? Ayaw niyang aminin ng meron siyang kasalanan, especially galing sa asawa niya. So, what happens is that kailangan, it's not gonna be a good marriage. So, God is sparing their souls. Mahiwalay sila muna. It's just for a while. Ma-save yung lalaki, and then yung babae, katulad ng nanay ko, na-save siya after 2.5 years. Born again Christian siya, pero wala yung buong loob niya at puso niya kay Jesus Christ. Kasi sobrang tiwala siya at mahal niya si daddy ko. You see? So, she learned after na wala ng tatay ko to fully depend on Jesus Christ as her Panginoon. As like her asawa who takes care of her.
mahalin siya higit pa sa tatay ko. And when na-experience na yun and na-transform siya, then God took her home. So that's one way. The second way, yun ang maganda. Yung second way is when yung lalaki ayaw magsisi, ayaw mag-change ng buhay. Na yung babae, as she keeps praying and want to do God's will, over time, God will help her divorce ang asawa niya through changing yung mindset niya, yung cleansing her heart from sa mga masamang sins na gawa niya, and Jesus Christ will give her mga tao that minister to her, that pakita sa kanya, oy, masama yung asawa mo, hindi maganda yung gawain niya sa iyo, yung trato niya sa iyo, ganun. If you continue to be with him, bad company siya, then pupunta ka sa impyerno kasi masama yung mga gawain niya, kasalanan yun eh, ayaw niya magsisi. You see, God will send you messages and people until the time when pwede ka na mag-divorce sa kanya. And God will allow that kasi bakit? Kasi Father God is sparing your soul. Mas importante ang kaluluwa mo kay Father God than sa marriage mo. Na-enjoy mo ang buhay mo dito. Kasi yung kaluluwa mo, where it goes, heaven or hell, forever yun. For eternity. Walang katupasan. Pero yung marriage mong life dito sa mundo, maiksinang. Hindi mo alam kung bukas patay ka na. Ready ka ba? Alam mo ba, kilala ka ni Jesus Christ? So that is the two ways na pwedeng maging save ang asawang babae. Sana natuto kayo and sana ma-share nyo to sa lahat ng mga tao, especially sa mga babae, para magising sila sa katotohanan, para malaman nyo through prayer that itong asawa kong lalaki ba is leading me to Jesus Christ, maging dependent and obedient under the lordship of Jesus Christ. Or baka sabi ng niya sa salita niya, pero sa kilos niya gusto niya pa rin yung gawain niya, yung sinful nature niya, ng siya ang savior, siya yung superhero, yung provider, that he's taking over the responsibility of Jesus Christ sa buhay mo. So, this is the end of the video. May Jesus Christ bless you.